Nagpalipat-lipat man ang tirahan at gumamit ng iba-ibang pangalan, nadaki pa rin ng mga otoridad ang puganting Koreano na nagpupuslit ng shabu sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagbukas ng pinto sa kondo na ito sa Pasay, Don't move. mabilis na dinakma at pinusasan ng mga ahente ng BI Fugitive Search Unit kasama ang kanilang counterparts na Korean Police, ang Korean national na si Lee Jing-yu. Nakita sa kanyang bahay ang mahigit 1 milyong piso. Ayon sa BIFSU, ilang buwan din ang inabot bago nila natuntun ang pinagtataguan ng high-profile Korean fugitive. Palipat-lipat siya ng lugar at gumamit din siya ng ibang identity or ibang pangalan using a Korean name, pero nung chinek natin sa system ay hindi siya non-existent yung yung pangalan na yon. Isa ito sa mga high value target ng Korea dito sa atin dahil siya ay involved sa Korea sa drug smuggling. Wanted si Lee Jing-yu sa Korea at pasok sa Interpol Red Notice dahil sa pagdadala ng shabu sa kanilang bansa mula rito sa Pilipinas. At ang kanyang ginagawang modus para may pasok sa Korea ang kontrabando. Yung ibang drugs ay pinapasok sa mga suwelas ng sapatos or sa mga kaunting spasyo ng maleta. Kasi nga, yung methamphetamine or yung shabu sa Korea ay napakataas ng street value. Matagal niya nang ginagawa sa Laos yung kanyang activity. At nung medyo mainit na nga sa Laos, ay pumunta na siya dito sa Pilipinas at dito niya pinagpatuloy yung kanyang drug smuggling activity. Walang pahayag ang dayuhan na nakakulong na sa detention facility ng immigration sa Bicutan. Nakikipag-ugnayan tayo sa PDEA upang malaman kung may connection siya dito, yung drug trade niya dito sa mga local syndicates natin upang bago natin siya maipa-deport ay malaman natin kung may kailangan siyang panagutan din dito sa atin na krimen sa Pilipinas bago natin siya ibalik sa Korea. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagtala ng mahigit 88 million pesos na net worth nitong 2024 si Vice President Sara Duterte. Umakyat yan ng mahigit 1,100% mula noong 2007 base sa paghimay ng GMA Integrated News sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikita ang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte nang mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN noon, nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos, kabilang ang ilang lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan sa dineklara niyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million pesos at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013, pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng SALN ni Duterte ang GMA Integrated News Research mula 2016 hanggang 2021. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth nasa mahigit 71 million pesos na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang SALN nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! As a gift sa sacrifice and love ng kanyang misis na si Melissa, niregaluhan siya ni Rocco Nacino ng maternity shoot sa Korea. At natanong din namin si Rocco kung may pag-asa bang mapanood muli si Akil sa Encantado Chronicles Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Kahit may kalamigan ang autumn sa Korea, dama pa rin ang warmth at K-drama feels ng maternity shoot ni Rocco Nacino, Melissa Gohing at anak nilang si Easy to welcome the new addition to their growing family a few months from now. Special kasi ito yung iniregalo ko sa asawa ko na maternity shoot. At, ito ba yung push gift? Para iba pa ate yung push gift eh. Pag-ipunan. But last trip na rin ng anak namin bilang only child. Oo, bilang iho, no? Oo. At darating na yung second sa March eh. Surprising lang na, yun nga, uy, wow, nakabuo kami. Kasi nagkaroon ng Pico si Mel eh. And very open naman siya about that. Na nahirapan kami makabuo noon. So, nung naayos naman at akala namin, ito na naman tayo. Pico's problem naman. Pero surprisingly, kung anong pinlano namin, nangyari. Sa pagpapatuloy ng sit-down interview ko kay Rocco at Sanya Lopez sa GMA Integrated News Interviews, nagbahagi si Rocco ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang role sa Encantadia Chronicles Sangre. Na-touch din ako, Nelson, nung namatay yung character ko, si Akil. Ang daming nasaktan, masasaktan sila. Ikaw ba, were you ready to let go of Akil that time? I respected the decision. No, personally. Personally? Oo. Gusto ko pa. Oh. Gusto ko pa mag-akil. Gusto ko pa mag-akil. Isa siyang moment sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Sinasabi ng mga tao, baka naman pwede magkita si Akil at si Danaya. At si Gaya kasi umalis eh. Gusto niyang makita ang nanay niya ulit eh. So, andun si Akil sa Devas. At may possibility pa? Hindi natin alam. Alam natin It's sa fantasy. Encantadia, anything is possible. Kahit mag-iisang buwan nang tapos ang Halloween, muling bubuksan ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang spooky season via the horror film KMJS Gabi ng Lagim, the movie. At dahil napag-uusapan ang mga katatakutan, nag-share si Rocco ng di malilimutang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapatindig pa rin daw ng kanyang balahibo. Iba na yung pakiramdam ko. Tapos may bumulong sa akin. Nico kasi tawag sa akin sa bahay. Nico! Pag ganun ko, may mukha ng bata. Hoy! Tapos tumaklo ba akong gano'n? Ilang taon ka noon? 13, naalala ko. So may malay na ako noon. So yun yung only time na nakaranas ako ng experience, kumbaga. Nakatulog na akong napawis-pawis. Medyo personal na yung kwento, pero may nakita nga akong bata na hanggang ngayon naalala ko pa rin itsura niya. Mapapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie sa mga sinihan sa November 26. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa impounding station ang bagsak ng 7 luxury vehicle na nabistong hindi rehistrado. Isa rito, ang sports car na improvised pa ang plaka. Ayon sa social media post ng nagkilalang may-ari, nakalimutan lang umano niyang iparehistro. Nakatutok si June Veneracion. Pwede po makita sa driver's license na kawalan sila po. Permit na po Napasugod ang mga Tagalan Transportation Office at PNP Highway Patrol Group sa isang gas station sa NLEX Lunes ng gabi dahil may nagtip na maraming nakaparadang luxury vehicle sa mga oras na yun. Bro, ganito gawin nyo. Ipunin lahat ng tao, driver, para hindi tayo merapan. May sports car na improvised plate lang ang nakakabit. Boy, driver nito. Top secret na. Ang ending, 7 luxury vehicle kabilang ang isang Ferrari ang na-impound. Karamihan daw sa mga ito ay hindi rehistrado. Ang kanila pong profile almost mga businessman and mga private individuals. Kaya tinitignan din talaga din ng PNP HPG kung ito po ba'y dumaan din sa tamang proseso bago nila na-acquire. Ito po mga nahuli po ng PNP HPG at LTO. Sabi ng HPG, kailangang maiparehistro ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan bago nila makuha muli. They are facing doon po sa mga charges po natin, most especially yung reckless driving kasi nga they are driving luxury cars na unregistered. At yun nga po, sila po ay natikita naman.
Sa social media post ng isa sa mga nagpakilalang may-ari ng mga na-impound na sasakyan, nagpunta raw siya sa opisina ng LTO at sinabing nakalimutan niya lang magparehistro. Nawala rin daw sa kanyang isip na tanggalin ang improvised plate. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hinimay rin ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinundan niyang sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales. Nakatutok si Salima Refran. Sa kanyang entry, SALN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Remulla. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas siya na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales, na parehong naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga SALN lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga SALN. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo, nasa 78 million. 48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares na 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martires ng magretiro. Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 million kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng 7 taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 million. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mahigit 19 million ang real properties ni Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Taguig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales ng magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang SALN ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Pumupa na ang baha sa ilang lugar sa Cebu City pero panibagong dagok ang tumataas na kaso ng leptospirosis na umabot na sa 23. Paalala ng mga doktor, agad magpatingin kung lumusong sa baha. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nasa ICU sa isang hospital sa Cebu City ang 57 anyos na si Dominador Apaap matapos ma-diagnose ng severe leptospirosis. Ayon sa kanyang pamilya, matapos manalasa ng Bagyong Tino, nilagnat daw ang padre di pamilya. Nahibong na lang minamurag for how many days. Maglisod naman siya ginhawa niya, dili siya ka barog, walay kusog iyang mga bagtak, magpatabang siya na mo og barog. Nang tumagal ang lagnat ng 1 linggo, dinala siya sa isang pagamutan at na-discharge matapos ma-diagnose ng pneumonia. Pero lumala pa ang kanyang kalagayan. Mura siya gitakigan o iyang ginhawa man kay dapat siya musagit para naa siya tingog. Ay kanang mo tingog. Dapat siya mo anak para makaginhawa sa tarong ma'am. Hinala ng pamilya, posibleng nakuha nito ang sakit sa naipong tubig papunta sa kanyang pinapasukan bilang isang construction worker. Nitong linggo naman, binawian ng buhay ang 27 anyos na si Jerwin Carl Abiliana. Ayon sa partner nitong si Berna, pina-hospital nila si Jerwin noong November 13 matapos lagnatin. Pero lumala pa rin ang kanyang kondisyon hanggang pumalya umano
ang kidney at baga nito. Gikuan na jud siya sir, gignan ako sa doktor nga ikaupat na ko nung tambal tong gihatag para mo pump ang iyang heart. Ikaunom ra kutob, kung maabot na gikaunom dito bugto na jud si sir mo to pagkuan na bugto jud siya. Ang Talisay City ang isa sa mga napuruhan ng flash flood mula sa Bagyong Tino. Base sa data ng Cebu Integrated Provincial Health Office, mayroong 23 na kaso ng leptospirosis sa buong lalawigan. Paalala ng mga doktor, inaasahang lilitaw ang mga kaso ng leptospirosis sa mga panahong ito dahil tapos na ang incubation period mula ng magbaha. Nagawa sa mga hilanat, kabadsuan na sakit sa lawas. Nakita mo salig ani labi na kumuyelo na ang mata. So, mao ni atong bantayan ng jud. So, we have the signs and symptoms man na kuan mo in the floodwaters, then definitely di ta maghuwat-huwat. Kay matambalan man ni. Nananawagan siya sa mga tao na pumunta sa mga health center para mabigyan ng prophylaxis laban sa sakit na galing sa daga at iba pang contaminated environment. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Truly the limitless star that she is, booked and busy si Julie San Jose ngayong holiday season na pinangunahan ang isang Christmas tree lighting event kagabi. At beyond grateful din si Julie sa mga sumuporta sa kanyang newest single. Makichika kay Aubrey Carampel. Matapos ang ilang linggong blind auditions at battles, it's sing-off's time kung saan magpapasik laban ang top 4 talent ng bawat coaches. Ayon kay Coach Julian San Jose, handang-handa na ang kanyang Jewel Squad. Gayon din ang kapwa niya coaches para magbigay ng magandang show na maka-highlight ang talento ng mga bata. Ibang level talaga yung kanilang, yung pagpupursige, tsaka yung, alam mo yung talaga yung hunger nila to be in this industry. The kids deserve to be known all over the world, not just here. Kasi sobrang grabe, ibang level talaga yung talent nila. Ipinamalas naman ng Limitless Star ang kanyang vocal prowess sa Christmas tree lighting sa Eastwood City kagabi. Ang pagkanta ni Julie ng All I Want for Christmas Is You, sinabayan ng pagpapailaw ng art installations at giant Christmas tree sa open park na disenyo ng visual artist at puppet designer na si Micaela Teodoro. Pinailawan din ang giant dandelions attraction na disenyo naman ng French-Filipino artist na si Olivia Daboville. To conclude the festive night, nagkaroon din ng bonggang fireworks display. It feels great kasi yung parang kumanta ka lang ng mga Christmas songs, talaga mararamdaman mo na kahit busy ka, marami kang ginagawa, like, oh my gosh, like Christmas is really near. Nag-share rin si Julie ng kanyang Christmas wish. Yung matters of the heart, given na yon sa family, health ng family po. Bukod sa world peace, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, I'm really praying that, makabangon tayo ulit lahat despite everything that's happening sa paligid natin, especially in our country. Pero ang kanyang pansariling hiling, bigyan ako ni Lord ng maraming lakas, maraming wisdom para mas makapagsulat pa ako ng mas maraming kanta. Mas focused nga ngayon si Julie sa kanyang music at ang mga album ni Julie. Nasa top 4 ng iTunes Philippines Top Albums Chart. Mas lalo nga raw siyang inspired, lalo ngayon na nasa music producer era si Julie na recently ay nirelease ang newest self-produced single niya na Simula. It feels liberating and exciting at the same time. Kasi I have, control with everything when it comes to like my music, ganyan. Tsaka meron akong creative freedom. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.